So, okay, magandang araw po mga ka-neighbors at magandang araw po sa ating lahat. Ayan, for today, ito naman po ang project namin na husband ko na medyo nagkaroon kami ng time na makapaglinis dito sa aming progress. Progress po ang nakatanim dyan, hindi po mga weeds. Bali, yan po yung subject namin for today. Pero syempre, before anything else, I thank you po muna ulit sa pagpalo nyo at sa pag-support nyo sa channel namin at doon sa mga napapadaan. Salamat din po sa chance na naibigay nyo para ma-share namin ang mga contents ng videos namin. At sana po ay nagugustuhan nyo. Please don't forget to like and subscribe pa rin po sa aming 6421 TV. Okay, sige po, proceed na po tayo sa ating pagdadamo. So, ayan, bali yan, tinanim po namin yan nga last time. At from time to time, ay syempre ay nililinisan as maintenance po para mas maganda yung ating damo. And lately nga po ay kami ay medyo naging busy. Lagi kaming umaalis ng bahay. So ayan, dumami na po yung mga bisitang damo sa aming progress, maliit na progressan. At ayan, sobrang na-enjoy niya yung paglilinis ng damo. Sumalampak na po sa lupa. So, ayan po yung mga type ng damo na tinatanggal namin kasama ng mga progress. Kasi once na nakapenetrate nga po siya dun sa loob at nakapamulaklak lalo yung mga damo, ay lalo po siya dadami. Kaya kung maaari, as much as possible, ay talagang kailangang agapan siya. Kung maliliit ay kaya niyong tanggalin, ay dapat po tinatanggal na. Gaya nga po kasi ng paragis na matigas yung pag kumapit siya sa lupa, ang tigas ng ang dami niyang ugat, kaya ang tigas niyang kuhanin. Tapos ang lumalaki siya na tatalo yung progress. Tapos yung meron pa ayan, yan yung mutha. Ano siya, maliliit na parang nagkakaroon siya ng laman. Parang gabi na maliit, hindi, parang onion na maliit. At kapag dumadami siya, kapag lumalaki siya, dumadami yung laman. So, mahirap siyang kontrolin kapag napabayaan. So, yun yung pinaka-maintenance sa progress na kung talagang maagapan nga, sabi ko kanina, ay wala naman sanang magiging problema. Pero sa kaso nga po namin na medyo napalimit ang labas namin ng bahay, alis namin ng bahay, ayan, medyo napabayaan nga po siya. At the same thing ay nagkaroon pa ng mga damo at saka mga tuyong dahon sa ibabaw. So, ang nangyari sa kanya, ayan, pumangit siya, parang namamatay ang itsura niya. Ayan, ganyan. Parang tumatanda, parang natutuyo yung itsura niya. Kaya talagang kailangan ng kailangan siya ay alagaan nga sana hanggat maaari para mas maganda siyang tingnan lagi. Ayan, bale madali lang ang maintenance sa pagtatanim or sa pag-aalaga ng progress. Kumbaga, ang pinakamahirap lang sa kanya, syempre, yung sa umpisa, kasi iseset mo pa yung pagtataniman sa kanya, isesegregate mo yung mga binhi mo, tapos itatanim mo siyang isa-isa, tapos kumbaga yung required na pagdidilig sa kanya ay very frequent kapag bagong tanim, pero once na-establish na siya, kahit once a day, pwede na. Pag summer, o pwede naman 2 times a day. Pero yung karaniwan, pwedeng once a day o every other day, pwede na yun sa kanya. Dito sa place nga namin kasi, ang progress ay parang bahagi na ng ng paghahalaman kasi nga. So, para siyang halaman, do siya ay damo. Kasi ginagamit siya or ino-order din siya para sa para sa landscaping. Mabentang mabentang damo sa landscaping kasi nga ang itsura niya ay hindi tumataas So hindi required sa kanya yung lagi na lang ititrim kasi ang tubo ng puno niya ayan pagapang pababa, gumagapang lumalawak pero hindi tumataas. Pero depende rin yun kasi minsan kapag medyo malilim yung napagtaniman nyo sa kanya, ay medyo tataas siya, yung humahanap siya ng ng araw. Pero kung perfect na expose sa sun yung place, ay pwede mas maganda kasi hindi siya tataas
Nakaplat lang siya, gumagapang, lumalawad. So, okay. So, ayan. Malawak-lawak na yung aming naaayos, aming nabubunutan ng damo. Magandang bagay kasi nga free time namin na husband ko do. So, habang nagbubunot ng damo, ay parang nakaka-release ka ng nakaka-release ka ng mga something, ano ba, mga may iniisip ka, nakakapag-relax ka, may contact ka sa nature. Pero ayan, nakakita ng magbabalot, ay merienda daw naman. Pameriendahin ko daw siya ng balot. Okay, wala namang problem. Hindi naman paisa-isa lang naman. Kasi syempre, umiidad na, hindi naman kailangan ng maramihang balot. Kumbaga, mapagbigyan lang yung craving. O, sige, balot tayo. So, ayan, excited na yan kumain ng balot. At talaga naman nang marinig yung put-put ng balot, bili raw ako. Ay, nako. Pero ayan, ganyan kami together kapag free time nga namin dito sa bahay kung saan kami mapahampas ng focus. Minsan nandun kami sa sasakyan, ang focus namin ay magkukot-kot ng sasakyan. Titingnan yung aming alagang manok, yung aming mga tanim na gulay, anything. Gaya nga niyan, ayan, napukusan naman namin nga ay ang progress ay magandang bagay, talagang talaga, nakakaalis siya ng something nakaka-relax. Yun yung short term na pwede kong i-describe sa pagkakaupo na ganyan sa lupa, sa damo. Napafind mo yung time ng pagre-relax din talaga. Okay, so, yan na lang po for today and kain po tayo ng balot. Sige po, yan na lang and bye-bye po. Please don't forget to like and subscribe pa rin po sa aming 6421 TV. Sige po, bye-bye. Thank you.